1/2 cup na tubig, 2 tablespoon cornstarch, tunawin lang natin sa tubig yan, konting asin, pork cubes na tinunaw sa mainit na tubig, ground pork, mix lang natin, konting baking powder, konting halo, black fungus, singkamas, carrots, spring onion, sibuyas, bawang, at cilantro. Mix lang natin ng mahiwagang kamay. Pamintang pino, 2 tablespoon cornstarch, mix uli natin. 3 tablespoon onion oil, mix uli natin. 1 tablespoon flour, mix uli natin. Okay na ito guys, at ipasok muna natin sa freezer ng 30 minutes. Mayroon tayong shrimp kalahating kilo, tanggalin natin yung ulo at balatan lang natin yan isa-isa. Yung pinakamalapit sa buntot na balat ng shrimp, yun lang ang itira natin. Mas maganda sana guys yung tiger prawns, kaso wala akong nakita, kaya shrimp na lang ang binili ko. Subukan lang natin gawing stuffed shrimp ito guys, pero pinili ko na din yung malaki-laki na shrimp. Para okay naman gawing stuffed shrimp, at pagkatapos nating balatan ang lahat ng shrimp, hiwaan lang natin yung likod ng shrimp, at tanggalan ng bituka niya. At pagkatapos natin tanggalan ng bituka ang shrimp, hiwaan lang natin konti ang kanyang tiyan, para maging straight siya, at hindi baluktot. Ayan, straight na yung shrimp, para pag nilagyan natin ng ground pork mamaya, straight yung shrimp. Tansyahin natin na mababaw lang ang pagkahiwa sa tiyan ng shrimp, at pagkatapos natin hiwaan ang tiyan ng shrimp, gagamit tayo ng tissue at dampi-dampian lang natin ang pagpunas sa shrimp, para matuyo siya, at pagkatapos tuloy na tayo sa next procedure. At maglalagay na tayo ng ground pork sa shrimp, at ito na yung ground pork na tinimplahan natin kanina, at nilagay natin sa freezer. Babalutin lang natin ang buong katawan ng shrimp ng ground pork, at ilabas lang natin ang pinakabuntot ng shrimp. Tansyahin lang natin ang laki ng pagbalot ng ground pork sa shrimp. Kailangan balot na balot ng ground pork ang buong katawan ng shrimp, para hindi lamigin pag iprito natin mamaya. Ganito lang guys, ang pagbalot natin sa stuffed shrimp, kailangan siksik para solid. Mayroon tayong cornstarch sa plato, lalagyan lang natin ng cornstarch ang stuffed shrimp, pagulong-gulungin lang natin sa cornstarch yan. Ayan, ganyan lang guys, ubusin lang natin lagyan ng cornstarch ang lahat ng stuffed shrimp. Kanina balot na balot siya ng ground pork, ngayon na naman balot na balot siya ng cornstarch. May inihanda na rin tayong breadcrumbs at binati na itlog, pagulungin lang natin yan sa itlog. At pagulong-gulungin na rin natin yan sa breadcrumbs, kailangan balot na balot din ng breadcrumbs, ang buong stuffed shrimp, para solid pagprito natin mamaya, itong stuffed shrimp. Ganyan lang guys, ang paglagay natin ng breadcrumbs sa stuffed shrimp, pagulungin uli natin sa itlog, ang stuffed shrimp, at pagulungin uli natin sa breadcrumbs, pagandahin lang natin sa kamay, ang pagkaporma ng stuffed shrimp. Kailangan pantay ang pagkalagay natin ng breadcrumbs sa stuffed shrimp. Kayo na bahala magtansya kung gaano kalaki ang gagawin yung stuffed shrimp. Sa akin ganito lang kalaki, okay na. Inihanda ko na rin ang mainit na mantika, at prito na natin ang stuffed shrimp. Ilagay lang natin isa-isa sa kawali, at 5 piraso muna ang unahin natin iprito. Yun lang kasi ang magkasya sa kawali, kailangan dahan-dahan lang guys ang paglagay natin ng stuffed shrimp sa kawali. Baka matalsikan tayo ng mantika, masakit yan, at kailangan tansyahin lang natin ang lakas ng apoy sa unang prito ng stuffed shrimp. Para hindi mabigla ang pagkaluto, para luto talaga ang loob ng stuffed shrimp, kasi pag binigla mo ang apoy, ang labas niyan luto na ang labas ng stuffed shrimp, ang loob hilaw pa, kaya alalay lang ang lakas ng apoy sa pagluto natin ng stuffed shrimp guys. Para solid ang pagkaluto natin sa stuffed shrimp, cordon bleu shrimp style itong ginawa ko, tinawag ko lang na stuffed shrimp, para mabilis ko bigkasin. At naubos na natin iprito ang lahat ng stuffed shrimp, ilagay lang natin sa strainer ang lahat ng stuffed shrimp, para ma-drain yung mantika. At pagkatapos hiwain lang natin ang stuffed shrimp ng ganyan, at diretso plating na natin yan. Pwede natin gawin sausawan dito, sweet chili sauce, o kaya sweet at sour sauce. Alam ko guys, kaya nyo din gawin ito.